Lakan, isa ka bang sigma? Isa ka bang alpha? O isa ka bang beta male? Isa ka ba dun sa mga lalaki na obsessed sa mga terms na yan? Diyan sa mga male archetypes na yan, obsessed sila sa pagiging alpha, pagiging sigma, o pagiging beta. At alam mo Lakan, may ibubunyag ako sa video na ito. I-expose ko sa iyo ang brutal reality o mapait na realidad tungkol sa male archetypes na yan. Dito natin pag-uusapan sa video na ito ang katotohanan na hindi pinag-uusapan tungkol sa male archetypes na ito. Dahil napakaraming lalaki, lalo na sa panahon ngayon, ang obsessed sa usapin na ito. Marami diyang mga naglalabas ang internet alpha males na kiniklaim nila na alpha males daw sila. Sila yung mga lalaki na mga self-proclaimed alpha. Tapos kikilos sila, gagalaw sila, magsasalita sila base dun sa self-proclamation nila ng pagiging alpha. Tapos ito ang nakakatawa dyan Lakan. Kapag tunay kang alpha, alam mo agad, malalaman mo agad at makikita mo agad, amoy na amoy mo yan kapag ang isang lalaki ay nagpapanggap lang na alpha. Alam mo yan Lakan, lalo na kapag itong lalaking nagpapanggap na ito ay sobrang madada na ang laman ng bibig niya ay walang iba kundi yung pagiging alpha niya. At ano ba ang gusto kong ipunto dito Lakan? Makinig ka. Itong pagiging alpha, sigma at beta, imbento lang ito ng internet Lakan. Imbento lang ito ng internet para sa mga mahihinang lalaki. Uulitin ko Lakan. Inimbento lang ito ng internet itong mga label na ito para sa mahihinang mga lalaki. Para may mapag-usapan sila. Yun lang yun Lakan. Wala nang iba. Dahil alam mo naman yan Lakan, ang mahinang lalaki, naghahanap yan ng something, bagay na pwede niyang paniwalaan upang pagtakpan ang kahinaan niya. Yun Lakan. Kaya nga kapag nakakarinig ako o nakakakita ako ng mga lalaking kiniklaim talaga nila orally, vocally na sila ay alpha daw. Sila daw ang hari ng ganito, sila daw ang hari ng ganyan. Hari daw sila ng mga mangmang, mga kupal na mga iyakin. Ang tunay na alpha, wala yang kiniklaim na kung ano-ano. Hindi yan vocally nagsasabi na alpha siya. Competence and action, dyan niya yan pinapakita. Kaya kapag nakakakita ako ng mga, lalo na dito sa mga internet influencers na ito na kiniklaim nilang alpha sila, matatawa ka na lang talaga Lakan, na para bang sinasabi nila na ganito ako, ganyan ako, maniwala kayo sa akin. Alam mo Lakan, ganyan ang sasabihin ng lalaking may identity issue at may weakness issue. Ito kasing mga lalaking ganito, yung mga lalaking palihim na mahihina, gustong-gusto nila na pinag-uusapan yung ganito. They love to talk about power. Naunawaan mo yung Lakan. Weak men love to talk about power. Gustong-gusto ng mga lalaki yan. Yung mga mahihinang lalaki, gustong-gusto nilang usapan ay tungkol sa power. Why? Because they don't have it. They don't have the power. Yun ang totoo dun. Dahil, ito Lakan, pakinggan mo ito at unawain. If you wanna talk about power, you don't have it. Naunawaan mo yan. If you wanna talk about power, you don't have it. Hindi ko alam kung ilan sa inyo ang makakaunawa dyan, pero yan ang realidad. Kapag ikaw yung lalaki na gustong-gusto mong pag-usapan yung tungkol sa kapangyarihan at obsessed ka dito, marahil sa marahil, wala ka nun. Wala kang power, wala kang strength, wala kang kapangyarihan. That's why you love to talk about it. Yun Lakan. Kapag mahina ka, gustong-gusto mong usapan na yung tungkol sa malalakas. Why? Kasi nakakaramdam ka ng kakaibang sense na parang belong ka na rin sa usapan na yun. Naunawaan mo yun Lakan. Nafe-feel mo na parang lumalakas ka rin.
Pero illusion lang yun. Emotions lang yun. Feelings lang yun. That's why weak men love to talk about power. Because they get this sense of fake illusions of being powerful. Yun yung lakan. At marami na naman tayong may expose dyan. Marami na naman ang mag-iiyakan na kesyo ganito, kesyo ganyan. Na tunay daw talaga silang alpha, tunay daw silang sigma o kung ano pa. Lakan, kung tunay ka palang ganun, ba't mo pa kailangan patunayan yung sarili mo sa iba? Ba't kailangan mo pang ipagsabi na ganito ka, na ganyan ka? Bakit kailangan mo pang i-prove yung sarili mo kung tunay ka na pala? Nakikita mo din yung irony, Lakan. Tunay ka na pala eh. Ba't kailangan mo pang patunayan? Hindi ka pa ba convinced sa sarili mo na isa kang alpha? Kaya kailangan mo silang i-inform. Nakakatawa ka naman nun. Kaya Lakan, kapag ang isang tao, isang speaker o isang guro na sinusundan mo ay obsessed sa bagay na ito at talagang pinamumukha niya at binovocal niya sa iyo na isa siyang alpha at dapat mo siyang sundin dahil nga isa siyang alpha o tinuturuan kanyang maging alpha, kalokohan yan Lakan, kamangmangan yan, kahibangan yan dahil most likely peke lang yung ginagawa niya. Dahil nga sinabi ko na sa iyo kanina Lakan, kapag ang lalaki ay gustong-gustong pag-usapan ang tungkol sa kapangyarihan, tungkol sa superiority, marahil sa marahil Lakan, wala siya nun. Because weak men love to talk about power. Inuulit-ulit ko na yan sa iyo Lakan para mas tumatak. Dahil ito ang realidad dyan Lakan kung bakit gustong-gusto nilang pag-usapan yung ganito at kung bakit maraming lalaki yung nagke-claim na sigma sila, na alpha sila tapos sinishame nila yung pagiging beta. Ito ang realidad dyan Lakan. Itong mga lalaking ito may identity issue yan. Kumbaga, mahina talaga sila at yun yung nature nila. Yun sila simulat sa pool. Ngayon, natuklasan nila itong male archetypes na alpha at sigma. Ikine-claim tuloy nila na ang sarili nila ay ganun. Why? Bilang pagtatakip sa kanilang personality na mahina. Kumbaga, ginagawa nila itong panakip-butas sa kahinaan nila. Kine-claim nila na ganito sila upang pampalubag loob para maramdaman nila na hindi ako ganun kahina dahil ganito ako. Ganito yung kiniklaim kong personality. Yun yung Lakan. Kaya ang lalaking nag-claim at obsessed sa mga male archetypes na ito at dito sa superiority complex na ito, may issue yan sa identity. Marahil nung kabataan niya, isa siya dun sa mga bata na hindi nabibigyan ng sapat na aruga o kaya naman lagi siyang nahuhuli pagdating sa bilang. Yun yung Lakan, yung mga lalaking nagke-claim ng ganito at nagtuturo ng ganito. Sila yung mga lalaking makikita mo agad kung gaano ka-insecure sa sarili. Makikita mo agad na yung buong personality nila ay umiikot lang doon sa pagiging internet alpha males nila. Yun ang real talk doon. Yung buong personality nila ay iniikot lang nila doon sa pagiging fake internet alpha males. Yun ang masakit na reality dun Lakan. And mind you, hindi natin yan ginawa. Never natin yan ginawa. Hindi natin claim na tayo ay sigma, na tayo ay alpha, o kung ano-ano pang male archetypes dyan. Meron lang mga taong nagsasabi o nakakapansin at nagko-comment na sigma daw tayo, na alpha daw tayo, o kung ano pa. But we never claim it. Hindi natin claim na ganito ang personality natin. Hindi natin sinelf-proclaim na tayo ay alpha, na tayo ay sigma. Pero nakikita yun ng ibang tao. At sa ibang tao mo yun makikita o mapapatunayan. Yun yung Lakan. Ibang tao ang magsasabi sa iyo kung ano yung enerhiya na inilalabas mo. Yun yung Lakan. Nasusundan mo ba yan? Saka isa pa Lakan, kung ikaw yung lalaki na obsessed sa mga labels na ito, dito sa mga male archetypes label na ito, isa kang tunay na mahinang nilalang. Yun yung Lakan. Bakit? Dahil kinakailangan mo pa ng label para lang
para lang maramdaman mo yung halaga mo, para lang makita mo yung potential mo o ma-feel mo yung worth o value mo. Kumakapit ka dito sa mga label na ito dahil kung wala itong mga label na ito, isa ka lang bulate. Yun lakan. Kaya yung mga mahihinang lalaki dyan, obsessed silang pag-usapan yung mga characteristics, mga ugali at kung ano-ano pa tungkol dito sa pagiging sigma at pagiging alpha. Dahil dun nila ibinabase yung karakter nila. Kumbaga, manonood sila ng video na ano ba ang karakteristik ng pagiging sigma, ano ba ang karakteristik ng pagiging alpha. Tapos, unconsciously, ibig sabihin hindi sila aware na binabago na pala nila yung sarili nila, yung characteristics nila upang mag-align yun doon sa mga characteristics ng isang alpha na pinanood nila sa YouTube. Nasusundan mo yun lakan. Ganon ka-obsess ang mga taong mahihina pagdating sa usapan na ito. Kaya in-expose lang natin sila at hayaan nating mag-iyakan sila dyan sa comment section. Dahil lakan, kung kumakapit ka pa rin sa mga label na ito, isa kang disappointment. Dahil hindi mababago ng label na ito kung ano ka talaga. Yan ang realidad dyan. Yan ang realidad na kailangan mong tanggapin. At kung hindi ka okay sa pagiging beta at obsessed ka sa pagiging alpha, walang mababago lakan kahit pag-usapan mo yan buong araw. Walang mababago at nagiging alipin ka lang ng emosyon mo. Emosyon mo lang naman kasi ang nasusunod dyan lakan. Yung bugso ng emosyon mo na hindi mo matanggap, na inferior ka sa ibang mga kalalakihan, yun lakan. Kaya nga maraming lalaki ngayon obsessed na pag-usapan itong bagay na ito dahil totoo silang mahihina. Kaya ang daming nagre-request dyan sa comment section. Meron pang mga nagagalit sa akin na sinasabi nila na kung hindi mo kayang magturo ng pagiging alpha, hindi ka alpha. Tanga. Isa kang tanga. Kung kailangan kong ituro sa iyo ang pagiging alpha, hindi ka magiging ganon. Isa kang mangmang na bulate. Dahil ang personality, hindi yan itinuturo. Ang personality ay personality. Kaya kung ibinabase mo ang personality mo sa mga label na ito, I am disappointed with you. You will never grow if you only base your personality to this internet alpha males archetypes label na ito. At tandaan mo lakan, ang mga lalaking obsessed sa usapang pagiging alpha o sigma, sila yung tunay na mga mahihinang nilalang. Because if you want to talk about power, it means you don't have it. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig dyan, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.